Ganda rito mga idol, oh. Oh, para din siyang The Mighty Gate pala mga lods. Yan, para siyang The Mighty Gate, Takadang. Kasi gantong-ganto yung itsura niya. Yan, oh, kita nyo mga idol, oh. Ang ganda. Kitang-kita mo yung yung view dito sa mga karating probinsya. Kabilang yun, kita niyo yung bundok ito. Yung sumunod na bundok. Mindoro na po yan. Mindoro yun. Oh, sir, kung ito yung clear, kita niyo yung mismong Mindoro. Okay, yung side na yan, yung may dagat, oh, kasi yun ang Mindoro. Yes po, yung malaking bundok na yan. Mindoro na yan. Opo, yes, Mindoro. Kanya lang pala kalapit, sir. Dito po talaga, sir, dito lahat. Mark, so si Sir Mark yung magtutur sa atin dito, may uwak pa ron, no? Wala na sintawan doon. Yan, sir, yun po ay Ayan, sir. Mindoro na. Ayan, Ito, Mindoro. Ayan, yung bundok na yun, na malaki. Yes po, pahaba po yan, papunta hanggang doon. Yan, sir. Ang laki din pala ng Mindoro, sir, Sir, ano? napakalawak. Puerto na po yung part na yun, eh. Puerto Galera. Tapos Tingloy. Ito, Tingloy. Ito yung... Asan dyan? Ito po, kabilang ito, Tingloy. Yung idol Yung maliit na isla po yun, Tingloy Oo. na po yan. Yung maliit na isla na yun, daming uwak, oh. Wow. Tapos yun, sir, yun naman ang Tagaytay. Kita yung Tagaytay, yung mahabang... Yung sa likod. Yung sa side na yun. Opo, Tagaytay po yung mahabang yung paparong. Ay, ng Tagaytay, Tapos ano po ay okay. Mabini, Lemery. Okay. Sir, ay Bacolod. Tapos yung... Ayan, Sir, Mount Bacolod. Yes po, yan ang po Mount Bacolod. Ayan na pala talaga mismo. Opo, Mount Ang Mount Bacolod. Okay. Tapos kung dito po sa side ako, tayo nasa ibabaw, Oo. kita naman na po yung Mount Makiling. Mount Makiling, kita rin. Yes po. So, ibig sabihin, sir, ito yung highest peak, no? Isa sa mga Ito highest na po peak yung talaga rito. Highest. Perfect na view. Oo. Nakita mo lahat ng buong lugar. Para ka nasa top of the world pag nandito ka. Mula rito sa lalawigan ng Batangas, nakilala sa mga kahangahangang tanawin ng kabundukan at karagatan, ay ating binisita ang isang bagong kalsadang kasalukuyan pang tinatayo. At kapag natapos ang konstruksyong ito, inaasahang higit nitong mapapadali ang paglalakbay, mapagdurugtong ang mga komunidad at lalo pang mapapalakas nito ang turismo at pag-unlad ng lalawigan dahil sa isang pambihirang tanawin na bunga ng husay ng enhenyeriya at ng pangangailangan sa mas maayos na transportasyon. Isang bahagi ng bundok ang sadyang binuksan upang bigyang daan ang isang mahalagang kalsada. Sa paglipas ng panahon, ang dating simpleng proyektong pang-infrastruktura ay naging isang kahangahangang tanawin na patuloy na nagpapahanga sa mga motorista, biyahero at mga turista na dumadaan sa lugar. Ang kabuuang video ay mapapanood sa ating YouTube channel. So, good morning mga Lods. Dating gawi. From Paranaque, tatakbo naman tayo mga Lods ng Batangas ngayon. So, pupunta natin ngayon mga Lods yung tinatawag na biak na bato na may kahalintulad mga Lods sa Takadang na pinuntahan natin last summer. So ngayon, sana maganda yung panahon kasi dito maganda yung panahon eh. Sana hanggang sa marating natin yung biak na bato, maganda yung panahon. So yun yung wish natin ngayong araw. Solo ride tayo mga lads ha, wala tayong ibang kasama. Kaya pag-pray din natin na sana walang maging aberya yung motor natin at maging smooth lang yung ating adventure ngayon. Yan, suka tayo, kanan tayo dun sa East Service Road kasi doon yung wala masyadong traffic at saka dire-diretso lang yung takbo natin doon. So yan, nandito tayo ngayon sa paanan na lang tayo rito sa ayan, East Service Road. Ito yung East Service Road mga lods dito sa amin. So pagka doon sa kanan tayo parte, yun ang tinatawag naman na West Service Road. Since today is Sunday mga lods, maraming mga siklista na siguradong aakit ng Tagaytay o magbabike ng south na makakasabay natin tulad nila. Mula rito sa Sukat, babaybay na yan hanggang dun. So tingin ko malayo pa talaga yung pupuntahan niyan, Tagaytay o dun sa may Calamba. Kasi meron nga rin tayong pinuntahan na isa na tagos po ng Tagaytay. Yun nga po yung Snake Road. Shoutout nga pala kay Boss Jojo Vlogs ng natin, tropa natin yan mga idol sa Quezon City. So lahat po ng merong water station, pag may mga inquiries kayo, message nyo lang po siya. Doon po siya nagtatrabaho mga lads sa Aqua Prime ng Quezon City. So doon po sa main. So pag may tanong kayo, message nyo lang si Jojo Vlogs. Yan, may kita nyo sa screen. And then shoutout din po kay kay Boss Mel Custom Seats. So kahapon nagpagawa tayo ng upuan sa kanya.
And then yun, komportable tayo mga lods sa upuan natin ngayon dito sa ADB 160 na gamit natin. Kasi isa sa mga maganda kapag naglo-long ride tayo, kailangan natin mga lods, magpa-customize talaga ng upuan kasi para makuha natin yung bagay, no, yung bagay sa pagiging komportable ng katawan natin dun sa motor. So makukuha natin yung angkop na sukat, angkop na design ng upuan natin. So ando dun lahat mga lods kapag nagpa-customize tayo. So isa sa mga trusted and talagang yung expertise po ng mga tao ni Boss Mel para gumawa ng upuan ay napakataas or napakaganda. Kasi wala akong masabi kasi nung ginawa yung upuan natin, nakailang test kami. Pwede kasi bago nila balutan yon, papapiliin ka nila ng leather seat na gusto mo, na babagay sa motor mo. And then kapag ikakabit na yung cover na yung natahinan nila, ikakabit na sa motor mo, sa upuan, bago nila yon itag or ikabit yung mismong leather, is papaupuan nila sa'yo yung foam na kinostomize nila. Para nang sa ganon, kung komportable ka na, pwede na nila i-go para tapusin yung upuan na yon. Pero kapag tinesting mo at mayroon pang gusto pa bago, pwede pa nilang baguhin yon kahit dalawa, kahit ilang beses, basta makuha nila yung angkop na comfortability mo dun sa upuan at dun sa motor mo. Kaya mga lods, punta na kayo, meron silang bagong branch, isang buwan pa lang naka-open dito sa Parañaque. So malapit po yun sa SM Sukat. Kaya go na mga lods, kasi alam ko naka-promo pa sila ng 999, no? 999, meron pa silang ganun mga lods. Naka-promo yun, pwede kayong pumunta. So sa mga leather seat na matitibay at matatatag talaga, gusto nyo aabot ng 3 to 5 years, nasa 1,500 naman yun mga lods. So additional pa mga lods yung foam na ginagamit sa Boss Mel custom seats, napakaganda yung quality nun. Yun yung tinatawag mga lods na high density. Ibig sabihin mga lods, yung foam na yun mga idol, kayang i-absorb kahit na matagal o sobrang tagal tayo nakaupo sa mga motor natin, hindi siya mapaplat mga lods. So sobrang ganda ng quality niya. Kulay white siya, hindi siya tulad ng mga ginagawang yung parang sa higaan, iba. So angkop talaga yung materials na yon para sa matibay na upuan pang motor. Kaya mga lods, hindi kayo magsisisi mga lods sa pagpapagawa sa kanila kasi tumatagal talaga yung foam na yon, parehas po ng original. Kaya the best po talaga. Punta lang kayo mga lods. Dito tayo sa Muntinlupa, dito sa poblasyon mga lods. So ang dami mga motor, pati yun, no? Grupo ng mga no? Sniper. Ay mga idol, alam ko sniper yan eh. Grupo halos pare-pares ang kulay. Dahil yung sa kabila. So group sila ng mga sniper mga lods. Dito mga to, sigurado makasabay natin to mga lods, magkano to outing. And may speaker, tulad no, may speaker oh. So yung gamit natin gulong dito para sa ADB 160 natin mga lods, walang iba kundi Shifa tire. So tested ko na yun mga lods. Umakit na rin tayo ng Takadang at talagang hindi tayo tawag na ito, nabitin at saka nagka-problema. So napakaganda ng performance ng ating Shifa tire para dito sa gulong na ADB. Ang gamit natin mga lods ay dual sport. Kaya sa mga nagtatanong dyan, marami na po tayong mga mabibilihan ng mga store na Shifa tire. So sulit ang mga lods, di kayo magsisisi mga lods sa performance ng Shifa tire. Makapit na kahit pa sa mga asimentado na may mga pagkabuhangin tulad sa Cordillera, subok na mga lods. So dito na tayo sa Muntinlupa, mamaya San Pedro Viñas din, tayo Santa Rosa. So mga idol, dito na tayo sa Welcome Arc, no. Wala sa gitna yung Welcome Arc ng Santa Rosa, nandun sa gilid. So ngayon ko lang nalaman na ang City of Santa Rosa pala is tinatawag din na The Lion City of South Luzon. So ngayon ko lang nalaman yan So nakalagay naman dun So ito pala yung The Lion of South Luzon, itong Santa Rosa. Ang kulit ni kuya, wala siyang plate number wala siyang plaka. Ang kulit pwede, binabiyahan niya, ito lang nakalagay, wala identification or identity yung isang motorsiklo na yon.
So andito na tayo mga lods sa Jose P. Laurel, Batangas. Dito po sa highway nila. Yan. So dito pa lang makikita nyo na yung pagka-authentic, no, ng lugar. Kasi makikita ninyo yung bandila ng Pilipinas nasa center ng kalsada na to. Nakalagay Center Island ba tawag dyan. So andito. So Jose P. Laurel talagang sumasagisag sa pagiging bayani. At kita nyo naman yung bandila ng Pilipinas nasa gitna mismo or Center Island ng kalsada na to ng Jose P. Laurel Highway. Kung sakali pala mga lods na hindi kayo nag-almusal, tapos pupunta kayo ng Biak na Bato tapos Monte Cristo. So pwede kayo rito sa kanto mismo, mga 20 minutes na lang na biyahe para marating yung Biak na Bato. May mga kainan dito tulad nito. So may mga parking din, dami nga nakamotor mga lods, oh. Ayan, dami mga nakamotor. So siguro galing na sila doon. Kaya pabalik na siguro yung mga yan mapapunta ng Manila. May mga kainan din dito. May mga parking dito sa loob. Yun. Kaya sa mga pupunta, marami. Ayan, oh. Okay. So yun. Kain muna tayo bago tayo dumiretso sa Biak na Bato. Tapos na tayo kumain lods, kaya tatakbo na tayo doon sa Biak na Bato since nasa 20 minutes na lang yung biyahe mula rito sa may bandang kanto, no, na kalsada o main road papasok doon sa Biak na Bato. Tapos na natin kumain mga idol. So nasa 22 minutes lang mula doon sa kanto or sa kinainan natin yung layo ng Biak na Bato papasok. So let's go na mga lods. Sakto, buti talaga nagpagawa tayo ng upuan, no? Kahit na ganito kalubak, hindi pagod yung hita natin. So sa lahat na naka-ADV dyan, so papakita ko yung specs na pinagawa ko dun sa upuan kung bakit naging ganito kasarap o komportable yung biyahe ko kahit malubak. Grabe, sarap. Sarap nung nung upuan. Hindi ko ramdam yung pagpag kahit na sobrang lubak. Dapat pala dati pa ako nagpaganito, nagpa-customize. Yan, oh. Parang ngayon ko lang na-enjoy yung ride, na hindi sumakit yung pet ko tsaka balakang tsaka likod. Yan, sarap. Ayos. Yung hindi ko naman rough road, pero makita nyo yan, malalalim talaga yung mga lubak din. And then puro lubak talaga na rin yung kalsada banda rito sa dulo. Pero ito yung challenging, kapag pupunta ka sa isang magandang lugar, lalo na kung bundok, mas pa rito, mas rough road pa, mas lubak pa. Yun yung expect natin. Kasi walang magandang lugar, no, yung pinakamagandang lugar kalimitan nasa malalayo o matataas talaga na lugar. Dito, this way to Santo Domingo Highlands, Biniyak na Bato, Monte Cristo, dito rin. So dito tayo kaliwa. Ang ganda ng kalsada rito. Banda rito, smooth yung kalsada, sementado, ang ganda. Ayun mga idol, ito na yung kalsada rito. Kalimitan, mas mataas yung kalsada kaysa dun sa mga bahay, oh. Kita nyo yung bahay nandiyan sa gilid na mas mababa kaysa rito sa kalsada. Meron din dito sa kabila na mas mataas naman. Then kapag nandito ka talaga probinsyang probinsya, kasi bundok, puro bundok na dito. Ito yung itsura rito. Parte rito talagang rough road, tapos may sinemento. Ito na, malapit na tayo. So yan, Motor Compliance Certificate. So dito tayo. Papunta na tayo dito. So konti na lang, 200 meters, 400 meters na lang. Ikaw nasa 2 minutes.
Ano na tayo? Andun na tayo. Ayan o. Ayun. Kita na rito, pati Monte Cristo, yun o. Kita na. So, wow. Galing. Ayun o yung mga ano. Dumadaan doon, may mga dumadaan doon. So, ito na. Pwede na, kita ko na, yun o. Monte Cristo. So, hanggang dito lang. Tapos dito sa entrance, meron lang tayong kailangan bayaran dito. Environmental fee yan ate. Magkano po? 30 pesos lang, oo. So, meron lang tayo rito 30 pesos environmental fee. Dito Sir, pa ka dito natin. po sir ang biniyak na patuto. Dito pa yung binayak na ba ito? Monte Cristo. Monte Cristo. Ayun, magkaano lang, magkalapit lang siya. Sir, may hagdan po doon kung gusto po nyo maglakad sa hagdan. Oo. May 32 steps. Ilan po? Ayaw naman po ninyo, dire-diretso po ang motor. Pag maglalakad, ilang steps po? 332 steps po. 32 steps lang naman. So, kaya siya. Kaya po, So, pero kaya siyang marating ng motor ma'am, no? kaya Oh. naman po. Dandahan lang po sir kayo sa pag-akyat po. Medyo matarik lang. Sige po. So, yung mga idol kapag pumunta kayo rito, meron tayong environmental fee. Sa mga idol, sa pagpunta nyo rito, andito yung entrance, mga idol. Dalawa na yung pwede nyo mapuntahan. Itong side na to mga idol, ito yung Biak na Bato. Itong side naman, papunta to ng Monte Cristo. So, dito may kailangan na tayong bayaran na ecological fee na 30 pesos para sa environmental fee mga idol. So, yun lang mga idol Walking distance, pwede rin lakarin tulad nila mula dito. Kung sakaling, nahirapan yung sakyan ninyo. Ito ate. So, ito yung environmental fee natin. Salamat po. Thank you po. Dito muna tayo mga idol sa Biniak na Bato bago tayo pumunta ron sa Monte Cristo. Para din siyang The Mighty Gate pala mga lods. Yan, para siyang The Mighty Gate, Takadang. Kasi gantong-ganto yung itsura niya. Yan, kita nyo mga idol, ang ganda. Kitang-kita mo yung yung view dito sa mga karating probinsya. Tulad nila sir, sila ma'am, yan, ang ganda ng kuhaan, Wow, solid. Di ba? Ang galing, So mga lods, nandito na tayo sa Biniak na Bato. So ingat lang talaga kasi may mga bumabagsak pa, Ayun, bumabagsak pa mga guho. So ito yung itsura dito mga lods. May mga bumabagsak lang din ang mga parte ng bato pa dito. Ayan, katulad niya, may mga malaking tipak ng bato na tsaka maliliit na bumagsak. Kaya dito lang sa may bandang gitna. Mababa lang naman, ito lang naman yung pinanggalingan nun. So mga lods, ito yung itsura ng daan dito sa taas. Ang ganda naman ng halaman na yan, Ayun, ang damo na yun, may mga putuli-puti. Yan, pwede. Wow, ang ganda. Mas maganda pala rito. Solid, Wow. Ganda. Diba? Sino ba naman yung hindi pupunta dito? Panalong spot, So, andito na tayo mga lods sa parkingan and then doon tayo pupunta. So, dito 30 pesos mo, sulit na mga lods kasi ang ganda ng view rito. Kapag nandito pala kayo mga lods, para kayo nasa top of the world. Kasi kitang-kita nyo lahat dito. Ang ganda ng na panoramic view ng mga kabundukan. Tapos kitang-kita nyo yung kapatagan dito mga lods. Solid. Yan, kabila, kapatagan. Tapos dito, yun yung panoramic view ng mga bundok sa likod. So, ito yung pinaka niya, pinaka high peak. So, kung yung kanina mga lods, yung Biniak na Bato mga lods, nasa baba lang po nito yon. Kaya kung pupunta kayo dito sa Biniak na Bato, wag kayong hindi pupunta dito sa Monte Cristo. Kasi rito, dito talaga yung panoramic view. Kung doon nakikita lang natin doon yung view ng kapatagan kapag nandun tayo sa mismong Biniak na Bato, dito talagang makikita nyo rito lahat 360 view. Ayan. Kita nyo, ayan, ito yung view rito, sila ma'am sir, ayan
Dito sila nag-date, sila ma'am, yan. So andun lang naman yung parkingan mga lods ha, yun o. Yun o, meron ding view po ng bundok. And then dito, yan. So may mga kainan din dito mga lods. So kung sakaling magutom kayo, may merienda dyan. Ito na po yung Monte Cristo rito. Yan. Tapos dito, ito na yata yung bayan. Di ko na alam kung ano to eh. Ma'am sir, ano kaya to? Anong lugar kaya yan? Batangas City na yan. Ito na yung Batangas Port siguro po ano. Ayun nga, may mga barko na doon. Ayun, ang dami ng barko. Batangas City na raw to mga lods. Ayan, ganyan ang view rito. Ganda, di ba? Busog pa tayo sa kanain nating lomi. Umiikot, may itiw ko. Umiikot yung yung mga damo. Yan, oh, umiikot. Nandun na yun, umiikot tayo, no? Oh, umiikot. Umiikot yung mga damo. Ipo-ipo. Maliit na ipo-ipo. Yan, oh, umiikot. Igs. So, ayan mga lods, yun na yung view na yan is Batangas. Tapos ito yung Monte Cristo. Yan, may mga residente rin dito tulad nila sir yan. Mga nagpupunta. Taga rito, kuya. Kuya, ano to? Batangas lang no? Batangas Port, nandito rin. Ayun, ayun sila sir. Pangalan sir? Cedric. Cedric. Jezreel po. Jezreel. Yun, may kita natin sila. Sige, para makapollow sila. Hindi na nakag. TV, yan. Ayan yung sa akin ha. Alder TV. Pangalan ulit? Cedric. Cedric, yan yung Cedric. Yan. Thank you. Opo. Pangalan niyo po? Alder TV. Sa inyo sir? Kebs Daily Time. Ride. Ha? Kebs Daily Ride. Kebs Daily Ride. Research natin mamaya. Taka yun, kasama ko yun. Si Jobs Nag-vlog din. Moto. Yan, napadayo rin kami dito. May iinat na kaming charity dito eh. Okay. So, Din namin dito. first time nyo rin sir, taga saan kayo, sir? Kalamba kami, siya Quezon. Ayun, Calamba, tas Quezon. Ikaw sir? Power tire ka naman sir, no? Hindi, sponsor. Ay, sponsor din, no? Tapos tayo, Shipa. So wala Shipa, naman okay. tong mga lods. wala namang Pare-pares brand kami war yan. content. Oo. So ayan, shoutout sa Shipa Tire and then sa Power Tire mga lods. Yan. Shoutout. Pare-pares naman natin gamit yan sir. Opo. Yan. Sir, ang paano nyo sir? Jobs Moto, para narinig ko na rin ah. Search ko mamaya. Ayun. Sticker ako sir, baka Ayun, sige sir. ako naubusan. May sticker ka sir. Pero Meron lalabas din, naman sa check tagil ko. mamaya sa kanya. Opo, yun, ayun yung kanya. Oh. Yan. Ako naman sir, Alder TV. So mga lods, dito nga pala sa Monte Cristo, kapag nandito kayo sa taas, bukod sa napakaganda ng view na may kita ninyo rito na may panoramic view ng mountain. Ito, may kita nyo rin dito yung sa kapatagan po ng ng Batangas. The same time, may merienda na rito mga lods. Oh. Sila sir hindi dito. Ayan, so merong coffee rito mga lods. Yung aming Ross Coffee po. Oo, yan. So kung sakaling pagbiyahe ninyo mga lods, hindi kayo nakapag-almusal, hindi kayo nakakain. Pag rumekta kayo rito, may pagkain na pala rito ang nakaabang. Yes po. So tuwing Saturday, Sunday po. lang. Opo, kasi- So pag Monday to Friday, wala no? Wala po. Available lang daw mga lods ha, tuwing Saturday and Sunday lang ha. So pwede kayo rito mag-fries, tsaka burger, parang ganun. Yes po. Tapos may mga tea rito, yan. Tsaka tubig na rin. Mga lods, nandito tayo sa Monte Cristo. Dito po malapit sa Biniak na Bato. Kasama natin dito yung isa sa lokal, si Sir Mark. Yan, Hello po, Sir hello Mark. So Sir Mark, may tatanong pala ako. Since bago tayo umakyat, meron tayo nakitang rito yan, babala. Ayan oh, bawal. Pag sinabi kasi ganyan signage, mga bawal eh. Bawal magtulakan. Bawal magtulakan. So, ang tawag dyan mga lods dito, bawal magtulakan. At Yan. bawal yung pares kalbo. Tsaka bawal din yung pareskal mo yun. So, hindi Sir Mark, kasi nakita nyo ang ganda rito. Yan, papakita namin sa inyo yung view kapag nandito kayo sa highest peak po ng Monte Cristo. Anong bundok to, sir? Kinatatayuan natin. Monte Cristo po ito. Santo Domingo po. Santo Domingo, baka Mount Santo Domingo na to. Opo, opo. Ito yung isa sa mga highest peak na pwede nating Yan, sir, mapuntahan. Ito po yung Mount Makiling. Ito, Sir Mark, Mount Makiling po yung Makiling. yung malaki na yan. Yes po. Hindi ko lang po alam kung anong bundok ito eh. Itong isa. Tapos kita yung fortune lang po, yung fortune sa May cemento. parang, ano ba yun, sir? Ano ba yun? Parang lake ba yan o ano? Hindi po yan. Parang solar yun. Solar po yun, solar. Solar. So, lakad tayo dito, pakita natin. Yun sir naman kita yung parang kalbong na ano, yun po yung fortune na cemento. Oh, yun. Yun po yan. Yan, dyan po yung... Okay. So, kasama natin si Sir Mark. Ayan, si Sir Mark yung naging tour guide natin dito. Since kabisado niya
yung mga lugar dito, tanawin. Ang ganda oh, kita nyo mga lods oh. Oh, yan oh, ang ganda. Sobrang ano sir no, pag nandito ka no, Talagang kita mo. kita mo lahat no, ang sarap no. Tapos yung hangin, di ba? Sarap. Ang lamig ng hangin. Tinuturo kami yung Mount Banoy naman yun, yung pasyalan din. Kita nyo yung karsada, kita nyo yung po. Ayun, yung paangat din niya sir ah. Opo, yung pondaan. Pero yung daan niya sir, sa Babalik ko po kayo ng bypass. bypass. Opo. Bypass road? Opo, bababa uli po kayo doon po ang daan. Bypass Sampaga po. Barangay Sampaga. Tapos kayo po ay kakanan, papunta po ng barangay Talumpok. Okay. Pwede nung i-search po ninyo. Ano ita-type sa ano? Mount Banoy po. Mount Banoy. Opo. Sige, puntahan din natin si San dito na tayo. Mga ilang oras sir mula dito sa Monte Cristo papunta ng Mount Banoy. Para mga, lasa ko, mga 30 minutes, kaya na po yun eh. Mga 30 30 to 40 minutes lang. Kasi matatagal na kayo pagbaba po dito. Ang lilim ngayon sir, di ba? Yung araw, tatagusayan na magpaparamdam ng araw yan na umiinit na. So yun na. Kita niyo may parang may kitang-kita rin yung pagkatagpi-tagpi. Yan yung mga ulap sir, no? Yan tulad nito, ulap yan, no? Anino ng ulap yan. Ngayon dito sa pwesto natin wala nang anino ng ulap. Ayun na. Yan kita ninyo. So yun yung Mount Makiling, Yes po. Mount Banoy. Yes po. Tapos Hindi ko po alam kung anong Banaha, ano to kanina? Mount Makulot po. Mount Makulot ito. Tas Tapos yung sa kabila niyan, sir, Yung po sa Tagaytay. yun yung Tagaytay. Possible, sir, Yung yung mahabang highest, yan. oo, yung mahabang yan. Possible, yung highest peak, ayun yung People's Park, yung pinakatuktok. Yes po, yun na. Parang Yun yung People's Park kasi yun yung pinaka-highest point po ng Tagaytay. So doon nakalagay yung ano, yung kasi yun, kitang-kita rito, yung patulis na yun, no? Yun na nasa yan yun. Oo, possible nga siya, yun na talaga yun, yung pesto. Ito naman po yung Mabini. Ayun yung Park. Mabini Port. Opo, doon po yung Mabini Port. Sa kabila na yun, yung sa kabilang side na yun. Tingloy po. Tapos yung kita nyo mahabang yan, yun eh. Yung Puerto. Masasa, sir, saan dito yung Masasa Parang yun Beach? po yung Masasay Beach eh. Doon pa banda. Doon pa po banda. Tawid din talaga, no? So, Tapos ito, yung pong kabilang bundok eh, medyo malabo. Yun yung Puerto. okay, Mindoro yan po. Paikat po yung Paparto. Mindoro. Kung sir malinaw yung pagkaulap, Oo. clear, kitang-kita po dito. Dito nga sir, ang ganda. Kala mo pininta, no? Kala mo nasa painting, sir. Pag nandito ka, parang paintings. Ang ganda rito mag-ano ng paintings kasi ang napakaganda ng panoramic view. Halos perfect, no? Kita mo walang harang, walang kahit ano. Clear. So, ang sarap dito, sir. Pwede, may mga nagkakamping ba rito? Yes po. Nagtitent? Oh, pwede rin pala. Magsasabi lang po doon sa nagbabantay Babantay sa baba na may mag-overnight. Yes po. So, sa mga gusto po tent pitching dito, may dala kayong tent. Then, tubig. Pwede magtaos tubig, magdala kayo, no? Opo. Ayan. May banyo naman po kasi dito. May banyo na rin dito. Opo. So, walang problema sa mga mamamasyal dito. Kompleto na, no? So, kung sakaling gusto niyo mag-overnight, magdala lang daw po kayo ng tent ninyo At tubig at po. tubig. Magsabi lang po kayo dun sa magbabantay. Pero sir, syempre, kailangan, kahit paano, may bayad pa rin sila dun sa tent nila eh. Para dun sa nagbabantay din, di ba? Ay, sila na pong bahala magpag-usap doon sa Pero magbabantay. ina-allow naman, sir. Opo. So, yun yung mga information na kakailanganin yung mga lods. Kung sakaling pupunta kayo rito at gusto nyo mag-overnight, welcome naman po kayo dito mga lods. Magsabi lang kayo dun sa nagbabantay sa baba. Ang ganda rito. So, yun lang mga lods. Sir Mark, thank you Sir Mark ha. Sige po, sir. Ayan ha, ano kayo rito? Ayun, bye-bye.